Lahat po ng issue na yan, no? Ingay lang daw, sabi ni BBM. Ha? All is that is all noise. Ha? Wala, ibig sabihin po ng all noise, lahat po yan ay ingay lang. Wala pong tunay na issue. Wala naman palang tunay na issue. Yung pagkakaltas po, yung pagtatransfer po ng pera ng PhilHealth, hindi po totoong issue yan. Paninira lang yan ng mga Duterte. Sino po nagsabi niyan? Ako ba? Hindi. Yan po ay sinabi ng mga mabubuting loob na media. Ang titindi talaga ng media. Hindi na po nila maipagtanggol. No? Hindi po nila maipagtanggol yung mga kabalbalan nitong ating gobyerno. Ito na po ang sinabi ng ating media. Ito po ang sabi ng TV5 o News 5. Ano sabi ng News 5? Basahin natin. Ito po. A report by fact-checking outlet. Alam nyo na yan kung sinong fact-checking yan. Malamang. Ha? A report by a fact-checking outlet revealed that online accounts supporting former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte have been spreading disinformation against President Bongbong Marcos after the breakup of the unity team. Disinformation lang pala yan eh. Yung ginagawa ng mga Duterte supporters, wala talagang issue. Ha? Hindi talaga nagbenta ng ginto. Disinformation lang yan. Wala talagang kinuwang pera sa PhilHealth. Disinformation lang yan. Yung 117 billion na kinuha sa PDIC, imagination nyo lang yan. Disinformation lang yan. Anak ng pupa. Lahat pala yan, disinformation. Kaya nagwawala yung mga militar natin, yung mga retired military. Disinformation pala dahilan. Ang gagaling naman namin mag-disinformation. Ha? Ang gagaling namin. Putyan, tindi nyo. Harap-harapan na namin sinasabi ang source namin eh. Kayo eh. Ang source na namin, kayo na, kayong mga media na, disinformation pa rin sa inyo. Tindi talaga ng mga to eh. Huwag po kayo maniwala na binawasan po yung DepEd. Disinformation po yan. Huwag po kayo maniwala na zero po ang binigay nilang budget dito po sa PhilHealth. Disinformation lang po ng mga Duterte yan. Tindi nyo. Huwag po kayo na maniwala na yung Pangulo natin biyahe ng biyahe at wala po nahihita sa kababiyahe niya. Ang katotohanan po, hindi po totoo na wala nag-i-invest sa atin. Disinformation yan. Ha? Ang totoo po, marami tayong turista. Tinatago lang natin. Disinformation po na tayo ay walang pumapasok na turista sa Pilipinas. Disinformation lang yan. Yung mga brownout sa NAIA, disinformation lang yan. Lahat po ng kaganapan ngayon, mga kaya maganda po Pilipinas ngayon, tayo po pinakamaunlad na bansa. Yung sinasabi po ng mga na papahirap na tayo, disinformation yan. Ayan po, ganyan po ka grabe tong media na to. Kami bang mga nakakaramdam ng hirap? Disinformation rin ba? Puking, wala na kayong matinong sasabihin. Disinformation na lang. Ito po ang tunay na disinformation. Gusto nyo ng disinformation? Yung mga bumahat na matay, disinformation lang din yun. Ito po ang mga tunay na disinformation. Para lang ito po. Sabi po ng mga, sino ba, News 5 din. Puta kayong mga News 5 namumuro na kayo. Paskong Pasko, pinapila yung tao para magmukhang suporta. Sa Davao, kapalit sardinas. Habang ang magaman Duterte, naglilitsyon. Grabe, no? Yan po. Yan po ang tapat na pagbabalita ng TV5. News 5.
Sabi ng News 5, Paskong Pasko, pinapilan nyo raw yung mga tao sa Davao habang kayo naglilitsyon. Wala na kayo? Duterte na naman may kasalanan. Hindi nyo nakita yung mga pa-concert. Yung Duran-Duran po, hindi totoo yan. Disinformation lang. Yung panay pa-concert nila, hindi po totoo yan. Disinformation lang. Ito po totoo. May picture yung News 5. Eh, wala silang picture ng ano eh. Yan daw po, kawawa daw po yung mga taga Davao. Oh. Kawawa daw po, pinapila. Para daw po sa sardina. Samantalang yung mag-ama daw, mag-amang Duterte daw po ay kumakain ng lechon. Habang yung mga taga Davao na kawawa ay pinapila. Oh, ang linaw po, di ba? News 5 po yan. Sila yung nagsabing disinformation lang ang lahat. Ito lang masasabi ko sa inyo, News 5. Ang kapal na mukha nyo. Napakakapal ng mukha ng mga supporters. Pinapili yung mga taga Davao daw, kawawa daw yung mga taga Davao. Alam ko po sa taga Davao, tuwing Pasko po yan. Pumipila talaga mga tao dyan. Tapos hakot lang daw yan mga taga Davao. Hakot lang daw. Kayo nga po mag-react kasi hindi po ako taga Davao eh. Naghakot ba yung mga Duterte para papilahin? Tapos sila daw kumakain ng lechon, yung mga tao raw nila pinapila. Hindi ko po maintindihan kung anong uri ng paninira itong mga to. Tapos kami pa disinformation ha. Disinformation pa kami ha. Yung mga pinasok ni Diwata yung ano, yung pinapasok ni Diwata yung sa KOJC yung mga armadong kapulisan. Disinformation din yun. Tindi talaga, no? Ganyan po talaga. Talaga po ngayon, labanan po ngayon ng pagsasabi ng katotohanan. Ito po, labanan po ng mga media. Labanan po ng media versus vlogger, no? Sino po ang nagsasabi ng totoo? Oh, sabi po nila riyan sa mga taga Davao, uy, kumibo kayo mga taga Davao. Sabi po ng media, kawawa naman daw po yung mga taga Davao at pinapila. Samantalang yung mag-ama ay lechon ang kinakain. Magbasa tayo ng taga Davao. Taga Davao kami, buds. Di totoo yan. Tuwing Pasko at Ramadan, namimigaw ang Duterte ng ganyan. Hinakot lang daw yung pila na yun para mapakita raw na maraming pumipila papunta sa kanila. Hinakot ba kayo? Yung taga Davao pa ang magsisinungaling. Eto po. Ito po ang mga paninira ng mga hayop na to. Ayan, no. 'Di ba yan? Alam natin yan. Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. May picture po ba ng ng politiko? May pangalan po ba na may ganyan politiko? Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. May politiko po ba ang pangalan? Wala po, 'di ba? Dapat ganyan po yung ideal na pamimigay ng aginaldo o ayuda, 'di ba? Ito po ang sabi ng mga naninira. Kung makakita man kayo ng eco bag na ganito, ang nakalagay, matik ayuda yan, kapalit boto mo. Sino pong politiko yung nangangampanya na para dyan? Boboto po ba si Diyos Bayan? Diyos Bayan po nakita namin dyan, tsaka Pilipino, yun po malalaki. Diyos Bayan Pilipino. Meron po ba tayong politiko na tatakbo ngayon 2025 na ang pangalan Diyos Bayan Pilipino? Tindi talaga ng mga Tignan nyo po ha. Yeah, di ba yan yung malinaw na paninira? Ang laki-laki po. Ang pinakamalalaking letra dyan, Diyos, Bayan, Pilipino. Sino pong politiko ang may pangalan Diyos, Bayan, Pilipino?
Ito raw po ay ayuda para matik boto mo kapalit niyan. Sino iboboto namin? Si Diyos Bayan Pilipino? Naknam po pa kayo, maninira na lang kayo. Yan dapat, ang pamimigay, walang pangalan, walang muka. Pag magbibigay na regalo, walang pangalan, walang muka. Pero nakita pa rin nila, Diyos Bayan Pilipino. Yan daw po ay ayuda pamimigay. Anak ng pupa. Ibang uri talaga yung kalaban natin, no? Iba talaga eh. Ito pa isa. Sa dami po ng dapat nilang sagutin, lalo na po yung latest, yung PDIC, tsaka itong sa may DPWH. Ayan daw po, pinagtatanggol daw po ni Duterte ang China. Pro-China daw ang Duterte. Sagutin niyo yung 117 billion. Hindi niyo na mauto yung mga Pilipino. Magagalit yung mga Pilipino. Magagalit yung mga Pilipino dahil nawawala yung mga pera namin. Hindi yung pro-China Duterte kasi kasama niya si Xi Jinping. Pro-China Duterte kasi hindi niya. Saan po napupunta pera namin? Pera namin yan eh. Ha? Pera naming mga Pilipino. Kung ano-ano na namang pro-China pinagsabi nyo.